matapang, palaban, Uuntog-untog ko sa apat na kami ang ulo mo na yun. hinahangaan, pinagkakatiwalaan. Ang lakas-lakas ng loob mo. Paul Erwin Tulfo. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada sa pag-aksyon. Kasama sina Riding Intando, Loyo Ropesa at Lada Justiz. Dito ang problema at reklamo, may solusyon, may aksyon. Ratsada agad ang serbisyo publiko. Ronda Patrol, Alas, Pilipinas. Mamatahan ang mga kawatan at gusot sa kalye kasama ang Riding in Tandem na matinik at palaban. Loy Oropesa at Lad Agustin, Tol Erwin Tulfo sa Ronda Patrol, Alas Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Good morning! Good morning! Magandang umaga! Sa kanilang umaga, Pilipinas! Araw po ng Sabado nga, 23 ng Hunyo 2018. Parang Loy, kumusta? Magandang araw po, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng nanonood sa buong mundo dito Ay, siyempre. sa ating programa. Ay, hindi lang ho kami live sa 738 kHz sa Radyo Pilipinas. Live na live din ho tayo sa Facebook. Eka nga sa Facebook, live din ho tayo sa Erwin Tulfo FB page. And soon, paring Loy, yung magandang balita, ito ho'y mapapanood ho ninyo sa telebisyon. Sa isang network. Abangan nila yan. Sa isang network dito rin sa Quezon City. Oo. Pag-aala ho kayong ginagawa sa hapon, buksan lang ho ninyo ang radyo at marami ho kayong mapupulot na mga aral, matututunan. Actually, itong programa natin na Paring Loy, hindi lamang ito yung mga public service. Mamaya-maya din, makakasama natin si Paring Lad. Pag-uusapan natin, paano ba magnegosyo? Ano ba ang mga dapat gawin? Kung ako'y may konting ipon, konting kita, saan ko ba gagamitin ito? At yung sinasabi, syempre, maraming mga OFW tayo mga kababayan yung naghahanap na saan ba makautang para makabili ng bahay, pamparepair ng bahay. Pag-uusapan ho natin dito sa programang ito rin ng Ronda Patrol Alas Pilipinas. Pero paring Loy, eto, hindi na ho kami papaligoy-ligoy pa. Bayan, ito po yung mga balita nitong nagdaang na linggo. Ang kataas-taasang hukuman, ibinasura na ng tuluyan ang petisyon ni Maria Lourdes ni Attorney Sereno. Attorney. Pinal na yung kanyang motion for reconsideration na baliktarin yung unang desisyon nila na sinisibak siya sa pwesto dahil sa quo warranto. Oo. Ay sinabi ng Korte Suprema sa botong 8-6. Ganun pa rin yung boto, ganun pa rin yung lumabas. Ganun pa rin. With finality na ito. Ang pinagkaiba lang nito, final na ito. Final na ito. At ang sabi ni Justice Tiham, siya yung ponente, ay hindi na kayo pwede pang mag-motion kung parehong kaso. Sorry. Wala na talaga, sibak na talaga sa pwesto. So kaya nga tinawag ko Attorney Lourdes Sereno na lang. Attorney na lang talaga. Move on. Ito pa. Yung isa pa mainit na balita nitong nagdaang linggo. Si Special Assistant to the President, Paring Loy, hinamon si Senador Trillanes. Ay. Yung kahawig mo. Senator Trililing, nagagalit na to si Special Assistant to the President Bongo, Oo. Sobrang nakasilaman Oo. Lagi naman siya Oo. So napipi ko na. Oo. Hinamon niya yata, di ba? Saksakan nata ng ballpen. Gano'n na nga. Saksakan ng ballpen. Abay, hindi siya atrasan nitong si Secretary Bongo. Oo. Magaling din bumaril ito dahil aral sa boss niya. Aral sa Davao. Sus, Marisip, ang dami mga firing range. Hindi sundalong kanin, Hindi. Hindi sundalong kanin ito. Isa pang pinag-usapan ngayong linggo na ito, bayan. Yung Philippine Drug Enforcement Agency raw ay minumungkahe sa DepEd na isa ilalim sa drug testing, random drug testing naman. Ang mga estudyante sa elementarya magsisimula sa grade 4 at mga teacher. Anong basa mo rito? Sangayon ka ba o hindi, Paring Loy? Meron tayo kasi existing na batas na kailangan amendahan yun. Dahil Oo. kasi ang kino-cover lang nun yung high school. Pero yung mga teacher, dapat maraming positibo dyan, yung mga teacher, Kaya, tsaka ibang mga kawin ng pamahalaan. So, dapat lang talaga yung pag-igi natin, yung programa ng gobyerno laban dyan sa droga. Tol Erwin. Pero
alam mo, meron din namang punto yung DepEd, paring Loy. Ang sinasabi, hindi kaya magka-trauma ang mga bata pag isa-subject mo sa drug testing. Ay yung bakunahan nga lang sila ng mga, ano ba yun, para sa mga measles, mga bulutong, kinakabahan na yung bata. Lalo nga, dengue Lalo. Dati nga, nung bata pa ako, mga nurse yung nagbabakuna sa amin. Takot na po. Lalo pa ito pag PIDEA siguro nandoon. Pero, hindi mo rin masisi ang PIDEA pa rin. Dahil ilang beses niya yatang nag-operate ng mga PIDEA. Nahulihan nila yung mga bata ginagawang courier. Ang ginagawang courier yung mga elementaryo. Yung isa pang nahuli yata, nakalagay pa dun sa kanyang backpack na tatak SpongeBob. Ganun ka-talentado yung mga sindikato. Ewan ko ba? Anyway, bayan, yan po ang mga pinag-usapan itong nagdaang linggo. At syempre, marami ho tayong pag-uusapan pa. Ito yung mainit-init hanggang ngayon pinag-uusapan, paring Lloyd. 2 preso patay sa magkahiwalay na kulungan. Yung isang preso, si Genesis Arguncillo, 22 years old, inaresto ito dahil nakahubad. Nakahubad, Oo, City Ordinance na Quezon City. Dinampot, dinala sa Novaliches Police Station. Kinabukasan, patay. Kasi congested talaga yung mga kulungan natin. Sabi, congested ang PNP. Pero sabi naman ng Public Attorney's Office, hindi sila naniniwala. Sabi ng Public Attorney's Office, may mga tama daw yung katawan ni Arguncillo. Pagkatapos i-autopsy, nakita yung mga tama. At na rin ng PNP kahapon na 2 preso nasa kulungan ang bumugbog dito kay Genesis. Dahil ang paliwanag kala Tol Erwin ay pag-aala-gala daw at hindi mapakali, kaya ganun ang inabot nung nasabing preso. Sa bagay, kung siksikan yung preso, tapos lakad ka pa na lakad. Mga boryong na, kaya inaabot ka talaga. Pero ang isang hindi ko maintindihan, paring Loy, ay itong isang inmate din sa Caloocan City Jail under sa Bureau of Jail Management. Hinuli dahil sa kasong frustrated homicide. Kinabukasan din. Natagpo ang patay doon siya sa BGMP jail. Wala na rin hininga dahil hindi nakahinga. Ang sabi ng BGMP, ayaw pa magsalita, imbestigahan muna. Ako'y buisit dito sa hepe ng... Sino ba yun? Si General Sampay? Ano pa nga? Tinapay? Sino ba yung kumag na yung... General Sampay ba? Tapayan! General... Sorry. Kung nasabi ko General Sampayan. Tapayan! Ayaw kumilos, imbestigahan daw muna. Magkaray, matapayan, tsaka tambay. Magkaray. Ito, isa pa, ay yung sinasabing enforcement ng tambay. Ano ba ang, saan ka ba rito? Sangayon ka ba hulihin yung mga tambay o hindi? Kasi bawat lungsod, bawat munisipyo may city ordinance. Meron. Bata pa tayo, di ba? Bawal naman talaga ang tambay. Hindi lang hinuhuli ng mga pulis. Pero ang take ko rito, dapat talagang pagganahin na itong mga barangay officials na dapat sakop nila yan yung mga curfew. Dapat sila. Nagagalit na nga ito si Yusek for Barangay Affairs sa Bobodinho na kung saan lalong sa July 1 sabi niya na maglalabas na sila ng kautusan na talaga yung mga tutulog-tulog ng barangay officials, lalo yung mga bagong uupo, na kailangan i-kumilos dahil trabaho nila ito. Communal thing to So dapat sila ay nakakakilala kung talagang pasaway, o may sapi o whatever, dapat talagang kumilos na. Kalaban kakampi, dapat talagang maipatupad yung batas sa barangay level. Ako? Sabi nga, alam mo ba, si Pangulong Duterte, nagsalita na hindi raw siya nag-utos niya hulihin tambay. Ang sabi niya, kapag may violation, di hulihin. Sawayin. Pero pag wala naman, bakit mo hulihin? Ikaw lang siguro overzealous yung mga polis natin talaga sa trabaho. Kaya nga sabi ko kahapon kay General Eliazar, yung hepe ng NCRPO, siguro sir, it's high time na sabihin natin mga polis, ano ba yung kagaya yung lumabas sa isang balita. Lumabas na siya ng bahay dahil mainit, walang t-shirt. Nadaanan ng mobile, inaresto ka agad. Inaresto. Kawawa naman. Pwede naman sana kung first offense. Pinagsabihan. Hindi, partner. Teka, saan ka? Ito po yung bahay ko. Pumasok ko na, boss, kasi baka mahuli ka. At saka number 2, meron tayo city ordinance. At dapat, tama ka ang barangay dapat ang manguna dyan. Barangay ng susuway, mga barangay Kagawad, barangay Tanod. Sir,
ay meron po tayong city ordinance at mahigpit ho ngayon. Ang tanong natin, anong ginagawa nyo dyan sa lintik na barangay level dyan, di ba? Busy sila, busy. Anong kinabibisihan nila? Nanonood ng cable, tagulan, Abay, malamig, tarat. mababasa. Abay, sila. mga... alas 10:11 ng umaga. Mamaya-maya din bayan, ha? Aba, tatanggapin ho natin yung ilang reports sa mga ronda patrol natin, ha? Mga nag-iikot, yung mga nakamotor. Yung isang balita raw, yung ating ronda squad, ha? Yung isa yata, yung problema niya, ninakaw na motor sa Cavite. Ang dami niyan. Oo. Ay, lagi, talamak din. Nanakawin sa Cavite, dadalhin sa Manila o sa Rizal. Tapos, tsap-tsapin. Tsap-tsapin. Yung nanakawin naman doon sa Rizal, dadalhin sa Cavite. Ah, ganun ba? Tapos makikita mo, yung iba naman, binibenta yung mga parte dyan sa may batasan, sa may Congress, ha? Meron dyan. Ang dami dyan. Kawawa naman yung mga Tolevin. may-ari, pare. I mean, pinag-ipunan niya, pinaghirapan niya, di ba? Tapos nanakawin. May kasabwat din yung iba dyan. At saka yung isa pang balita naman natin, yung ating Ronda Squad. Ronda Squad dyan sa QC. Aba, ang kanyang report yan daw, may baradong drainage sa Sauyo Road. Ito ang dahilan, nagkaka-traffic kayo dyan sa Sauyo. Mamaya ho, hanapin natin ang solusyon. Itong mga issues na ito, bayan. Wag ho kayong bibitiw. Dahil marami ho tayong pag-uusapan, mga kwentuhan, ika nga, mga pangyayari. Kung kayo ho may mga ire-report ho sa amin, pwede rin, ha? Yung ating text line, ay pwede ho ninyong itawag dito. May mga nakita kayo mga report dyan, meron po kayo mga sumbong, ay text nyo lamang ho sa amin. Oras po natin sa buong kapuluan, Mariloy. Alas 10:15 ngayong umaga. Ay, dyan lamang mo kayo bayan. Magbabalik pa po ang Ronda Patrol Alas Pilipinas ngayong araw ng Sabado, 23 ng Hunyo 2018. Bayan! Ronda Patrol, Alas Pilipinas. Tutuldukan ang inyong mga sumbong, problema at reklamo. Tantya ng ora mismo ang serbisyo publiko. Ronda May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng Seaman's Book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila mula April 13, 2019 hanggang May 13, 2019, pwede pa rin silang magparehistro para makaboto sa Overseas Voter Registration Centers na aprobado ng COMELEC at DFA OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-login sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Siguradong magigising ang mga pasaway at tutulog-tulog. Alright, bayan, dire-diretso ho tayo. Ito po ang Ronda Patrol Alas Pilipinas. Ito, ha? Talamak na nakawa ng motor sa Bacoor, Cavite. Paring Loy, na nabanggit mo, ha? Papasukin na natin itong ating Ronda Squad reporter. Walang iba kundi si Ronda Squad 22, Toto Padulyon. To, good morning! Ronda Patrol! Ronda Patrol! To! To! Yes, Oh. Tol Erwin. Yes, Isang good. rainbow of blessings, Tol Erwin. Aha, good morning. Oo, good morning. Oh. At saka, Saan ka ba? Tolboy. Saan ka ba nakapwesto? Nandiyan ka ngayon sa Bacoor? Yes, sir. Buronda tayo ngayon dito sa Bacoor. Oo. Kahit nasa NCR Center tayo, Oo. upang tugunan itong dinulog sa ating problema sa nakawan ng motorsiklo at saka itong din nakikita natin sa kalsadahan ng Molino 4 na paggabi pala ito walang
Ilaw. Walang sindi ang mga ilaw. Ang Eh, gaganda pa naman ng mga ilaw. baka yan ay palamuti lamang yung mga posted yan. Props Oo. lang yan, props. Props. Anyway, so saan mo na sagap ito? Ano itong talamak na nakawan daw ng motor dyan sa Bakor? Hindi lang po ito sir, hindi lang po ito Erwin, hindi lang po ito sa motor kundi pati na rin po sa mga kabahayan. Mga Napasok na rin na po ayon mga sa ating akyat bahay. source. Yes sir. Oh, okay, okay. So anong ginagawa ng mga otoridad natin? Ayun nga po Tol Erwin, nilapit at saka pinanakit ditong biktima na sana naman kung meron sanang maliwanag na kakasadaan itong nasa Molino, papuntang Dasmariñas, ay may nasilip sana yung naghilahan na mga kawatan ng motor. Hinihila kasi itong nasabing motor mula sa subdivision palabas ng Molino. Ibig sabihin na tinutulak lang, hindi naman sinasakyan, hindi pinapaandar. Siyempre, gabi, di ba? Nakatali Tol Erwin. Nakatali. May tali na ngayon. Oo, naka-neutral. Naka-neutral Parang wala lang. lang nangyari. Harapan-harapan Nakatali lang yung na. motor, hila-hila. Sa bagay, pag nakita mo pag nakita mo may hinihila, akala mo nasiraan lang, di ba? Kala mo sira tuktok. Yun nga po, Tol Erwin at saka Tol Loy, Sa Bacoor lang ito o laganap diyan sa Cavite. marami din pong mga reported na incident ng nakawan ng motor. Hindi lang po din sa Bacoor kundi sa Metro Manila kasi Oo. mga kapwa riders natin, yun nga. Pero hinihiling din nila. yung Molino na stretch na yan, talagang madilim yan, di ba? Madilim talaga yan. Yes, Tol Erwin. Oo. Ayun po. Sandali lang, Toto, sandali lang. Dahil nasa linya ng ating telepono itong masigasig na Provincial Director ng Cavite PNP. Walang iba kundi si Senior Superintendent William Segon. Magandang umaga po, Colonel Segon, sir. Po, Erwin. Apo, Sa inyong mga tagapakinig. live ho tayo sa Radyo Pilipinas, live din ho tayo sa Facebook, sir. Kasama rin ho natin si Loy Oropesa, sir, ating co-anchor dito sa Ronda Squad Alas Pilipinas. Good morning po, Colonel. Good morning po sa iyo at sa iyong co-anchor. Sir, ito hong report, yung aming Ronda Squad reporter na nag-iikot-ikot, napansin niya at marami mga reklamo daw na mga nakawan, pati akyat bahay dyan po sa kanyang kinaroroonan niya sa may Bacoor at ilang pang mga bayan-bayan sa Cavite. Ang problema kasi rito sa Bacoor, which narinig ko na po ito previously, itong stretch ng Molino madilim ho kaya talagang Crime prone. crime prone at pinamumugaran ito ng mga masasamang loob. Colonel, ano ho kaya magandang pwedeng gawin ho dito, sir? Erwin, mula nung nag-assume ako as Provincial Director, pina-acting po natin yung ating pagpapatrolya sa lahat ng mga barangay Oo. na hindi lang Bacoor, pati na po sa buong lalawigan ng Cavite. Cavite. In fact, yung ating insidente na sinasabing nakawan ng motor ay Opo. bumaba po. Aha. Speaking sa Bacoor lang, Opo. yung Bacoor po noong 2017 from January to June, mayroon tayong 33 reported incidents ng nakawan ng motor. Aha. Ang Pero dami. ngayon dahil sa pinaigting natin na kampanya laban sa criminality, kasama na yun yung mga uplansita natin, Oo. galugat at sa mga pagsisita ng mga tambay, Oo. ay sa ngayon po mula noong January hanggang June Oo. 2018, Oo. 18 lang po yung incident. Ay, halos kalahati, Colonel? Ano po? Opo, halos kalahati. Very good, oo. Kalahati po ay Oo. binaba. Ito po Pero- dahil sa ating mga police intervention na ginagawa. Pero paano po yung mga crime versus property, yung mga akyat bahay, sir? Buwaba rin ba yung mga akyat bahay? Sa buong Cavite po, sa ating presentation doon sa Regional Peace and Order Council, yung buong probinsya ng Cavite, pakto ng 40% ang ating crime incidents. At in fact, in-appreciate ito ng ating Governor, Boying Rimulya. Okay, Sir Colonel William Segon, si Loy Oropesa po ito, Sir. Opo, Sir, kasi Loy pag Ola. sinabing Cavite, may perception dyan na lahat ng tao, di ba rin, lalo yung mga nakamotor, ano? So, paano nyo po nakakounter yung mga ganyang problema, lalo na kayo na po yung provincial head ho dyan ng PNP? Mayroon po tayo ngayon in-implement sa buong lalawigan yung ating Upland Tomahawk. Ito yung halos araw-araw na simultaneous conduct ng checkpoint sa buong lalawigan ng Cavite every 10 o'clock, 2 o'clock ng umaga at 5 o'clock ng hapon. Hanggang gabi po yon. At hindi lang po yan, meron tayong dinideploy ng mga 15
na motor riders cup na nag-iikot sa buong crime-prone areas ng Cavite. Ito po yung nakamotor na mga natin, yung focus nila ay manita doon sa mga motorcycle, suspected motorcycle. At meron po tayong mga galugat o plansita na ginagawa. Colonel Segun, isa pa ho sanang paalala ho namin sana sa ating mga kapulisan. Sana mas maging malapit sa mamamayan. No? Sana, sir, medyo maging magalang, mahusay at mabilis po. Lalo na higit dun sa mga checkpoint para naman ho hindi naman po natatapakan yung karapatan ng ating mga motorista. Po. Sige po. Sa muli, ipapaalahanan natin ang ating mga kapulisan na maging magalang sa pagkakandak ng checkpoint at sa lahat ng ginagawa nilang police operations. Alam mo, Colonel Sagod, kaisa po ninyo ang programang ito, itong Ronda Patrol Alas Pilipinas sa inyo pong anti-criminality drive. At yan naman po talaga ang target ng programa na ito, makatulong public service. So, anytime po, open po itong linya ng aming telepono kung kayo po may mga panawagan sa mga kababayan natin sa Cavite at sa iba pang mga lugar. Welcome ho kayo rito. Maraming salamat, Colonel. Maraming salamat po, Erwin, sa pagbibigay ng pagkakataon ng paliwanag. Thank you po. Si Senior Superintendent William Segon, ang Provincial Director ng Cavite Provincial Police Office. Paring Toto, okay na. Balitaan mo na lang kami kung sabi nga ni Karen, medyo bumaba. So, bigyan pa natin ng ilang ng pagkakataon, ilang buwan ba, baka lalo pang mapababa hanggang sa zero na itong karnapping o pagnanakaw ng mga motor dyan sa Bacoor, Cavite, paring Toto. Yes, Tol. Yes, Tol. Patuloy tayong roronda at ipapalo natin yung mga pangakong binitawan ni Colonel Segon. Colonel Segon. Alright. Maraming salamat sa iyo, Toto Padolyon, Ronda Squad number 22. Ronda Pilipinas. Abay, diretso na natin dito, Loy. Kaya nga, tinatawagan na natin para mag-report, Tol Erwin, si Ronda Patroller natin, si Riding Squad number 2, para dun sa ibalita niya yung baradong drainage dyan sa... Baka 24, pare. 24 pala, medyo malabo na yung mata ko dahil. Kailangan magsalamin. Ronda Squad 24. Arnold Lizon, pasok. Arnold! Arnold! Yes, magandang umaga, Tol Erwin, at sa ating mga tagapakinig. Kasama rin natin si Paring Loy, Arnold. Yes, good morning, Tol, Sir Roy, Sir Loy. Go ahead. Si Ronda Squad, Arnold Dizon, nag-uulat mula rito sa Quezon City. Ano meron dyan? Nitong nakarang araw ng Huwebes, 21 buwan ng Hunyo, taong kasalukuyan, ilang lugar sa Metro Manila nagmistulang dagat dulot ng malakas na ulan. Okay. Narito ang barangay ng Suyo, District 6, Quezon City. Mabilis na tumaas ang tubig na umabot na nalagpas tuhod. Sir, okay, ganito na lamang. Arnold, yung kinaroroonan mo, sabihin, ayan, may video pala tayo, Loy. Nakikita ng mga kabayan natin ngayon sa Facebook. Mataas ang tubig. Ikaw ba yung may kuha nito, Loy? Arnold? Yes po, sariling video footage po natin. Exclusive, napakalalim. Ano rin dahilan nito? Bakit daw binahayang sa uyo na yan? Yun nga po, isa sa nakikita natin dahilan, ang nasaad ng sabing pagba ay ang mga baradong kanal at drainage system. Meron po tayo mga picture na nakikita naman natin na yung mga butas ay naharangan ng mga buhangin o tambak na lupa o mga bato na Siguro, tama. Ang dapat tawagan natin dito siguro na Salome or IB, yung barangay. Dapat trabaho ng mga barangay ito, nalinisin itong, di ba, sinabi na, ay kagaya niya, tama yung litrato na yan, nandyan, ginawa ng basurahan ng mga kababayan natin lugar. Kaya pag umulan, baha, di ba? Sige, Arnold Hizon, Ronda Squad 24, maraming salamat sa iyong report. Magandang umaga, mabuhay ka, Arnold. Thank you po. Sobrado yung drainage. Ito, ipaalala naman ho natin sa mga kababayan natin. Alam nyo ba yan, yung pagtatapon ng basura, hindi wag mo ninyong gawing basurahan yung kalsada, lalo na kung napapadaan lang kayo dyan. Tama. Kasi maapektuhan ho ang maraming kababayan natin. Tawagan si Barangay Captain Gerardo Bitog, alright?
at tanungin bakit barado yung mga drainage niya. Hindi ba nagbigay na ng instruction itong si Yusek Martin Dino ng DILG? At sana wag ituturo, Tol Erwin, sa Quezon City Engineering kasi may budget for declogging ang mga barangay. Exactly. Hindi ba yan ang sinabi ni Yusek Martin? Tawagin nga si Yusek Martin Dino, Salome, kung may oras pa tayo. At kung ayaw sumagot ni Barangay Captain Bitog, itong si Yusek Martin Dino ang tawagan natin. Kasi may instruction na raw sila ni Secretary Anyo sa lahat ng mga barangay officials na maglinis kayo ng mga estero para hindi tayo binabaha. Ha? At baka naman ang problema, baka naman ay inutusan ni Chairman Bitog ang mga SK niya. Total, sanay daw yung SK magpintura ng mga bato. So maglinis na lang ng mga... Si Kapitan Gerardo Bitog, madaling lapitan, mahirap hanapin. Ha? Malabing lapitan ba yan? Mahirap hanapin, nawawala. Oo. Ay, sos, Mario, si paano mangyayari sa ating bayan kung laging ganon? Dapat memorize na natin ito, ha? Pag tag-ulan na, dapat hindi lang tag-ulan po bayan na lilinisin ang mga drainage. Dapat laging malinis ang drainage natin. Kasi ang drainage, hindi ko yan basurahan. Anak na siopaw. Kung itatapon yan, totally, rin naman. Yung mentality na paring Loy na, rin naman yan, papunta doon sa drainage, papunta doon sa... Ay, saan pa pupunta? Sa dagat. Anak ka ng baka. Pupunta yung babagsakin sa Roas Boulevard, sa Manila Bay. Pag umapa ang Manila Bay, baha na naman ang Metro Manila. Dapat may urbanidad, Tol Erwin. So, iisipin nyo lagi, sa bawat galaw ninyo, kung merong maapektuhan kayong kapwa-tao, ganun din sa basura. So, dapat responsibilidad ninyong itapon sa wastong tapunan. Iyon yung sinasabi sa English, paring Loy. In every action, there is a reaction. May reaction ang bawat action mo. Ang aksyon mo na magtapon ka ng basura dyan sa kalsada, ang reaksyon nito, baha. Mapeperwisyo, hindi ka lang. Mabuti kung hindi ka taga doon. Naging dagat na. Or mabuti kung taga roon, kung hindi ka taga roon, napadaan ka lang. Naging dagat na yung kalsada. Kawawa nga eh. Lagi na lang ganun, lagi na. Kailan kaya, Diyos ko po, Panginoon, kung matatapos itong problema natin sa mga bahana ito? Kilos. Ay. Anyway, bayan, alas 10:29 na po ang ating ikanga oras. Susunod po sa ating pagbabalik, makakasama naman natin, paring Loy, si paring Lad. Lad Agustin. Lad Agustin, para doon po sa mga ikanga kwento ng mga negosyo. Magninegosyo. Diyan mahusay yan. Magnenegosyo, lalo sa mga kababayan natin, yung mga nag-iisip-isip na gumawa ng bahay, magpaparepair ng bahay. Oy, tutok na. Marami ho tayong pag-uusapan dahil yung pag-uusapan natin puro negosyo. At yung may mga dollar dyan, may mga yen, ha? May mga kung ano-ano, tutok. Ay, bibigay din ho namin mamaya-maya yung mga magkano na ba ang dollar ngayon, magkano na ba ang isang lapad ngayon, ha? Ay, dyan lamang ho kayo, alas 10:29 ng umaga. Magbabalik pa po ang Ronda Patrol Alas Pilipinas. Alam ko na malaking convenience ang mabibigay nito sa mga residente ng ating mga barangay. I hope